Nanawagan ang Department of Trade and Industry sa mga negosyante na huwag samantalahin ang mga nasalanta ng kalamidad. Kaugnay nito, nananatiling epektibo ang price freeze ng ahensya sa mga lugar na isnailalim sa state of calamity. Narito ang ulat ni George Bandola. Ipinagbabawal na ng Department of Trade and Industry ang pagtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga lugar na idineklarang nasa state of calamity. Kasabay nito, nanawagan ng DTI sa mga supplier na huwag samantalahin ang mga nasalanta. Hinimok din ito mga consumer na maging mapagmatyaga at agad na i-report sa DTI ang mga negosyanteng nagpapataw ng malaking tubo. Nagkaroon ng assurance from all of them, pati flour millers pala nandito rin, na sapat po ang kanilang supply at nagdi-deliver po sila na tuloy-tuloy. Yun po ang hiniling natin sa kanila na tiyakin na meron supply. Unang-una, meron supply na marami. Pangalawa po, na walang taasan ng presyo. At ginagaranti naman po sila na hindi po sila matataas rin ng presyo. Isang emergency meeting sa mga food at suppliers ang ipinatawag din ng DTI. Sa meeting, tiniyak ng mga supplier na mananatili ang umiiral na presyo ng mga pangunahing bilihin. Pero hindi matiyak ng DTI kung ano ang galaw ng mga presyo ng mga agricultural at fishery products. Mahirap daw kasi ang pag-aani, panguhuli at pag-aangkat ng mga produktong ito dahil sa mga daanang sinalanta ng bagyo at pag-uulan. Actually, sa price freeze, exempted yung mga maraming agricultural products. Dahil natural po yun na pag binaha at hindi po makakuha, magkakaroon ng kukunti yung mababawasan yung supply. Kaya po reasonable na ma-expect natin na mga gulay maaari pong tumaas yan. At kung galing po sa norte, kagaya sa Baguio, at hindi makadaan po sa mga kalye dahil binaha ang kalye, magkakaroon po ng temporary shortage lang naman, usually a few days. Patuloy na pinapatupad ang price freeze sa mga probinsya ng Ilocos Sur, Pangasinan, Bataan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal at Metro Manila cities, partikular ang Pasay, Parañaque, Muntinlupa, Malabon. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.